Nagbabalik po ang ating Netkapihan Talakayan at Chikahan dito po sa PSTV5 Online. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw sa minamahal kong Pilipinas. Sa araw na to ay makakapanayan po natin si Engineer Renzo Wee. Isa po siya sa mga 8 mga kababayan natin na nag-develop po ng Maya 3 and Maya 4 satellite project. Renzo, buenos dias contigo. ¿Qué tal, Buenos man? días, sir. Okay lang, sir. Ustedes. Okay lang. Ayun. Bueno, mga kabarangay, hayaan niyo muna kami ni Renzo. Mag-usap kami ng Chabacano, no? Kasi kami pa parehong taga Zamboanga. At I'm so proud of what Renzo has accomplished. Donde to na Zamboanga, Renz? Si, sir. Natumaga yun, sir, na Zamboanga, sir. Kaya, Natumaga. detras lang del iglesia. Okay. Oo. Kabar, estudyante na Ateneo de Zamboanga University. Yes, sir. Na Cosa, Ateneo de Zamboanga University. Sige, cosa sir. dito yung kurso? Sige, sir. I took up, sir, BS Electronics Engineering, sir. Kaya graduate del 2017. Kabar, since then, yan, 2019, yan, masters yun na UP Diliman. Cosa man dito yung masters? Master's in Science in Electrical Engineering, Satellite Engineering track, sir. Wow. Kwan gato, focus gato na kwan na well, ECE at ECE ba kaya no kaya sa kato na kolehiyo na university. Yes, sir. Kabayan focus to na ese something to do with aeronautics or something like that. Yes, sir. Satellite Engineering, sir. O development ng mga satellite, sir. Development of satellite. Is that a nuevo kurso sa na UP? Yes, sir. Actually, sir, yung mga classmates, pati mga classmates, sir, kami un premier batch, sir. So, pioneering batch, sir, del satellite development na UP Diliman. Okay, so and as pioneering batch, ustedes también ya hace con este project. I mean, you carried on with this project from Yes, your sir. studies. Yes, el uno na requirements del Diamond Masteral is el Maya 3 and Maya 4 satellite development. So, amo el uno main project de suyo aside from the courses pati el thesis. Oh, wow. So it's very scientific based and research based galing katese. Pero kung total ito na sa Zamboanga, ese dito yung kurso ECE, 5 anyo man siya, no? 5 anyo? Yes, sir. 5 años, sir. Kabar tiene tu aquel cosa paste, board, taman board pa siya, no? O no hay matuan naman Yes, sir. board. Yan See, board taman after to. after you graduate, sir, del ECE, took up el board exam na Cebu, sir. Alyatan yung review, sir. So, actually, sir, college pwede lang man share pati man thank you, sir, kay scholar yo del Mensi pati del Belos. Private scholar yo, sir, na Ateneo. So, I'm thankful for it, sir, kay without it, hindi yo pwede entras eskwela na Ateneo kay private school man, sige na. Carol tuition, Karo, no? in other words, karo, sir. Menzi, ese Menzi ko sa Akel Foundation? Yes, sir. Akel Mensi Trust Fund, sir. Amo sa primary benefactor ba sa Kalama, sir? Na Ateneo, no? High school ba to na Ateneo tamen o otro dito high school? High school, sir, na Zamboanga City High School main, na Tetuan. Na Tetuan niya, well, main? May alya na cerca na Port Pilar? Okay. Masya sa na Petit Barak, sir. Cambia din, sir. Sabi ko ando kasi cambia, sir. Pero so, na Tetuan niya, sir. So City High, Zamboanga City High School, I suppose you were in the pilot class siguro, yung honor section, and kabar alito na Ateneo. Porque tu querías sa engineering as a ECE? What interested you with ECE? Actually, sir, yan start sa akin, yan trayo na actually, si man start gata, sir, akel antes pa kayo. Si bata kita, sir, di ba? Uno sa nadiaton, most of the kids, most of the children, sir, one of their childhood dreams, di ba? Kada, astronaut, something to do with space. So,
something to do with spacecraft. So, ano ka sir, puno ka sa meu childhood dream, kabar, akay yan, entre City High, SF Academy curriculum, sir. Since exposed ka na science, science-oriented gat el curriculum, so como yan, ano gat kumigo, yan, push kumigo na sa ka-engineering. And man-add lang siguro, sir, kay, during my senior year, anda yo na US for an exchange program, sir, under the AFS-KL Youth Exchange Student Program. So, alias, AFS scholar gali to. American yes, sir, American Field Scholar ba field yan? O, service. dream sa Yes, di sir. mo antes Renzo pero mayo, ben rigid gat el kwanese, difícil entra, so mayo pwede entra. So carry on. Sige, kwento to akala about dito AFS. Sige, sir. Yanda yung na state, sir. I was hosted in, near Chicago, Illinois, sir. So, an hour away from Chicago, Illinois. Kabar. While there, yan, sir, entra yung, sabi Saturday morning physics, como class na, na Fermi Accelerator Laboratory, sir. Akel, uno Accelerator Laboratory, alya na US, sir. Kabar, alya, yan expose ka sir na the wonders of engineering, science, and although hindi le space, alala na smallest particle, na mga quantum particle pero hempus kat le kumigo sir na ese saka engineering kay amo ka sel uno tan push na future sir, tan define el future, ang sina sir. So un anyo to na Amerika kasi usually un anyo sa AFS scholar, di ba? Si sir, un anyo yalya sir, kabarya grado yalya 4th year, kabarya I came back here na Pilipinas, kabar yan grado ulit na CTI sir, 4th year high school tamen. So, como 2 beses yung grado high school. 2 beses to yung gradua. So, bali, como un año pa to otra vez kung bira to kina Pilipinas, na Zamboanga. Si, sir. Oh. So, you're really kwan gayot, no? Meant to be in this project, no? Mga kaibigan, nag-uusap kami ni Engineer Renzo Winan Chabacano. So, siguro ngayon magtatagalog na tayo at mag-i-English para yung iba kasi sasabihin hindi na naiintindihan ng aming pinag-uusapan. Ang ating panauhin po, ang ating kapanayam ay si Engineer Renzo Wi, graduate po ng Ateneo de Zamboanga University ng Bachelor of Science, Electronics and Communications Engineering, BSECE. Sa mga yan, ng Chabacano ulit. Yung mga BSECE, yan po yung mga, di ba nakikita nyo sa mga telecommunications, sa TV, sa radyo, may mga license na kailangan pwede magtrabaho. So, si Renzo, so after you graduated, Renzo, you went to UP right away to study for your master's. After I graduated, sir, I took up the licensure examination of ECE, sir. So right now, I'm a licensed ECE, also a licensed ECT, and also an amateur radio operator, sir, Class B amateur radio operator. And then after I took up the licensure exam in ECE, sir, I took a 1 year como gap time wherein I freelance and also I advise thesis, sir, from undergraduate students to undergraduate students. Then last 2019, 2018 I applied for the master's program, and then 2019 I got accepted and started the MSc Nano Satellite Engineering here right now in UP. And you finished this year itong yung master's dyan sa Nano Satellite Engineering. Am I correct, Renzo? Hopefully, sir, I will finish early next year, first half of next year, sir. I'm just finishing my thesis and the operations of the satellite. Oh, okay. So without going into, syempre yung iba siguro hindi medyo technical at hindi baka some of them are still sikreto para sabihin. So you built the satellite sa UP Diliman. Yes, am I sir. correct? Tapos Yes, sir. when it was before it was flown to Florida, tinest muna sa Japan because I saw a picture of you in Japan. Yes, sir. Ganun ba yun? Yes, sir. The development of the satellite, sir,
more on may 4 phases siya. May mga phases siya, sir. So yung mission, basta pag-define ng mga mission siya, sir, hanggang sa mga minor functionality testings, yung assembly ng satellite, sir. Dito yung lahat ginawa sa Pilipinas, sir. So, yung pag-brainstorm, tapos yung pagde-develop, yung pag-test mo ng codes, pag-run mo ng code sa satellite, mga ganun, sir. Yung ginawa lang natin sa Japan, sir, is yung space environment testing. Andun kasi, sir, yung mga kailangang mga equipments to test yung sa launch. Kasi sa launcher, meron kasing sobrang lakas na vibration. So, as in, sa sobrang lakas niya, may probability na masira yung satellite, makalas yung satellite. So, kailangan i-test doon. Tapos, sir, sa space naman, since nasa low Earth orbit lang siya, yung kalaban natin doon naman pag sa space environment is yung temperature, sir. Kasi it's either extremely cold or extremely hot. So, tinest din natin yun sa Japan, sir. Yung, ang tawag dito? Yung, kung kaya niya bang ma-stand yung Mag-orbit. temperature. Yung temperature range niya, sir, kung magsasurvive ba siya. So, siguro i-mention ka lang to, sir, yung Maya 3 and Maya 4 satellite development is funded by DOST and implemented by University of the Philippines, Diliman, in collaboration with Kyushu Institute of Technology sa Japan. So yung QTech, sir, doon kami nag-test nung space environment testing na tinatawag. Doon natin tinest yung satellite. So, Tapos nun, kailan nyo tinest ito, Renzo? sige. Actually, tinest namin, sir, nung December. So, doon na kami nag-Christmas, doon na din kami nag-New Year, sir. Okay. Oo. So, Tsaka kasi may quarantine pa. Oo, so matagal kayo doon. Yes, sir. We underwent 2 weeks na quarantine, sir, sa Tokyo, sir, before kami nakalabas ng Tokyo. So, ayun. After naman, sir, nung testing, sir, ang pinak na namin yung satellite kasi kahit mismo yung packing, sir, kailangan may procedure yun para kasi dito sa ground dapat maingat talaga yung hawak natin sa satellite. Tapos yung tinurn over natin kay JAXA. So si JAXA, yung Japanese Aerospace Agency ng Japan, siya naman yung naghanap ng rocket provider. So yung available is yung SpaceX Falcon 9, yung CRS-23 na mission, sir, na SpaceX Falcon 9 na mission. So doon natin pinasakay yung satellite, sir, para sa ISS. Tapos sa ISS naman, sir, doon natin siya i-deploy para mag-orbit na sa Earth. So ngayon it was launched last Sunday Sunday ba 'yon? Sunday, no, last week? Yes, sir. August so 29. 29. Okay. So ngayon naka-attach na 'yun sa ISS, sa International Space Station, yung or nandun na siya, umabot na sa kanila. Yes, sir. How big is it? Gaano kalaki yung satellite, sir? O yung satellite? Yung satellite, sir, it's a nano-satellite na class. So yun yung tinatawag natin na nano-satellite na merong 10 cubic centimeter na size or na volume, sir. Tapos, it weighs around 1.15 kilograms, sir, both each satellite. So, ayun, ganun siya. Mahawakan mo siya, sir, sa kamay mo. It's just a little bit bigger than the Rubik's Cube, sir. And it's, what material is it made of, Renzo? Yung anong material? Iba-iba, sir, material niya, sir. Pero yung main structure niya, sir, is made of aluminum. Tapos, yung naman niya, yung cover niya, syempre may mga solar panels, tapos may mga PCB na FR24 materials. So, yun, sir. So lahat yan, inassemble nyo yan dyan sa UP Diliman. Wow. I'm yes, so sir. amazed and so happy. Kayong 8, no? 8 kayo dyan sa team, di ba? Yes, sir. 8 kami sa team, sir. Tapos, each and every one of us may task. Yung ako, sir, ako yung project manager ng team. Tapos, ako din yung ako din yung may hawak ng structure subsystem niya mismo. And in relation to that, ako din nag-lead sa space environment testing. So, I make sure na kaya ng structure
na scan yung space environment tsaka launch environment and protect the subsystem sa loob, sir. So, yung mga pyesa sa loob, sir, make sure ko na yung pagkakasunod-sunod niya is hindi sila nagbabanggaan, na protected sila sa isa't isa. Tapos, ako din, sir, nag-lead sa space environment testing. So, with that, sabi natin, with that limited amount of time, dapat I can make sure na magawa lahat ng testing na kailangan para makapasa. Kasi may evaluation na ginagawa si JAXA, sir. So, ayun. Well, nakapasa naman po, qualified naman yung mga satellites natin. Okay. Kasi natuwa din ako dahil meron na pala tayong Philippine Space Agency. Yun ba yun? Dati alam ko wala tayo yun eh. Tama ba ako, Renzo? May Philippine Yes. Space Agency. Parang NASA natin o JAXA natin. Yun ba yun? Yes, sir. Meron tayong Philippine Space Agency, sir. It was established 2 years ago, I think. Yes, 2 years ago, sir. It was established 2 years ago, sir. Tapos, right now, their officer is in University of the Philippines din naman. So, sila yung nag-lead na ngayon, sir. It's the central agency, sir. Government agency ng bansa natin, leading anything related sa space science and technology, sir. So your project is under din sa kanila, sa PSA, so Philippine Space Agency, or yeah, you're working for alam mo ang natin, di ba? Ano ba yun? Nakakalimutan. Senior moments na ako. Pero yung sabi sa mga space, parang merong tayong Pilipino noon naka-imbento ng something sa kasama ng mga astronaut, no? Yung mga ganun. Pero ngayon, hindi lang yun. Inaiimbento na talaga itong satellite. Yes, siguro, sir. Renzo, maybe, of course, you will know this kasi you're in that industry, no? Pero hindi ka pa pinanganak siguro nung yung Maya 1, yung Maya 2, yung pala-pala na satellite na sinasabi, ay tuwan-tuwa na ako noon nung nagkaroon tayo. Lalo na ngayon. And it is very small but compact. Pero, ako, nung nalaman ko, sabi ko, nung nung nabasa ko lang, no, and the news came out, nag-ano ako, yung parang goosebumps. Sabi ko, tayo mga Pinoy talagang, we are really, progressing in so many aspects despite the pandemic, no? Siguro tayo, Yes, pwede na later on, mayroon ng coconut na, yung astronaut, coconut tayo. Coconut. May cosmonaut, di ba? Cosmonaut, Yes, astronaut, tayo, coconut, ang natin. But, anong feeling mo, Enzo, Renzo, nung nakita mo siya na, blast off o lift off ba tawag nun? Of course, you were monitoring it, di ba? So, nakita mo yung project mo, parang, and then, di ba, sabi mo nga, no, nung bata, you wanted to be an astronaut, you look at the moon, di ba, in the skies, and you study that. Ito ngayon, nakita mo yung, anong pakiramdam mo nun, Renzo? Yes, sir. Yeah, syempre, sir, di ba, binabantayan namin yung launch. Syempre, yung first, it's sir, parang mix of emotions, sir. Kasi syempre, primarily, sir, we are very excited, sir. Kasi like, tuwang-tuwa talaga kami, sir. Na, andyan na nga yung satellite nasa Dragon na cargo tapos nakasakay sa SpaceX Falcon 9 na rocket, sir. So nung nag-lift off na yun, sir, we are very excited, sir. At the same time, sir, we're anxious, sir, kasi syempre may mga possibility pa rin ng launch failure, ganun. But primarily, sir, we are very excited, sir. So, ayun, binantayan namin, sir, hanggang sa nag-dock yung rocket sa ISS, sir. Nag-dock na siya sa ISS, nakahinga na kami kasi okay na sa launcher. So, yung next naman na binabantayan namin ngayon, inaantay namin is yung deployment niya sa ISS. Tapos, if I may just, yes, sir. If I may just, sir, add, sir, yung Maya 3 and Maya 4 satellite development, sir, it's under the, Stamina for Space program. So, yung Stamina for Space program, sir, yan yung Space Technology and Applications Mastery, Innovation and Advancement program. It's funded by UST, sir. And, it's a space research and development program, sir, na
funded by DOST and implemented by DOST ASTI and UP Diliman, sir. So, dito under, sir, yung in one of the project within the Stamina First Phase program, sir, is yung Step Up project na, sir. Wherein, isa nga sa mga research activity ni Step Up, sir, is yung nano-satellite na development, sir. Also, sir, we receive high support, sir, naman, sir, from PhilSA, sir, from Philippine Space Agency. Actually, itong Stamina First Space program, sir, it's a continuation of the previous program, sir, nung Phil Microsat program naman tawag dun, sir. Yun yung nagbigay sa atin, sir, ng Diwata 1, Diwata 2, at saka nung Maya 1 satellite. Ito naman si Stamina First Space, si Maya 2, Maya 3 and 4, tapos may ginagawa na si Maya 5 and 6, tsaka yung Mula na satellite, sir. So talagang continuing itong yung project pala, no? Naalala ko yung Diwata nga, no? Diwata 1 and 2. Kasi luma na yung Agila, yung Agila 1, Agila 2. Pala-pala, Yes, yung mga, yung parang sa Indonesia or something, yung ginamit nila, no? Yes, sir. But this is really a Philippine effort and funded by USAID. That's what you're saying, no? Yes, sir. It's funded by DOST, sir. Tapos, implemented by DOST ASTI, sir, yung Advanced Science and Technology Institute, sir, ng isang parang agency within the DOST, sir. So, DOST ASTI. Tapos, implemented. Tsaka kasi yung you're also one of the scholars dito sa masteral program, di ba? So parang Yes, sir. nakapasok yan lahat sa sa Yes, sir. Sa Yung Yes, sir. Yung scholarship is funded naman, sir, by DOST SEI, sir. So, DOST Science Education Institute naman, sir. Nagfa-fund ng mga scholarship. So, under yung scholarship namin, sir, sa DOST SEI. So, it's a collaboration of multiple government agencies, sir. Nagtuturo ka ba sa UP Diliman? Hindi ka nagtuturo, nag-aaral ka lang. Yes, sir. Nag-aaral lang, sir. And then advising itong mga thesis na yung mga may mga sa undergrad na Yes, sir. Kasi Renzo, yung ginagawa nyo, it is a step forward, no? Yung parang na yan yung building the foundation for our space program, no? Ayan, sabihin na natin for the Philippine Space Program. Kasi ang dream naman talaga is to bring a Filipino to space, di ba? But before you bring that, so ang daming layers na ginagawa nyo, and this is one of the things that you are doing, no? You are in a very exciting field, and then batang-bata ka pa. Judging from you, you're less than 25 na talagang scientist ka. Tsaka haba ng hair, parang scientist. Yes. Pahabain ko na, sir, hanggat pwede pang pahabain, sir, hanggat kaya pang pahabain. At dahil sa pandemic, hindi pwedeng magpa-barber, Tama, sir. So, mahirap magpa-barber, sir. Kasi yung pag sinasabing space, di ba? So pag nasa laboratory kayo, nakasuot ba kayo ng yung mga suit na yung hindi naman PPE, pero yung mukhang PPE when you're working on in the laboratory? Ganun ba yung Yes, sir. Sa inyo? Yes, sir. Kami, sir, protective na equipment, sir. So, complete, sir, from hairdress, tapos face mask, laboratory gown, sir. Din kami, sir, anti-static na band, sir. So kasi napaka-sensitive kasi, sir, nung satellite. So baka pag hawakan nyo, sir, tapos wala kayong anti-static na arm, tawag dito, na band, sir, baka mag-short or mag-open yung components doon sa satellite, sir, ang napakamahal pa naman ng satellite, saka napaka-sensitive, sir. Tapos lalo na, sir, yung mga space grade na mga tawag dito, na mga components sa satellite, sir, kailangan talaga natin ingatan, sir. Kaya as much as possible, walang mga dust. Tapos be very careful sa paghawak ng satellite, sir.
Kasi yung surface, 'di ba, pati moisture, pati mga gano'n, kasi once it goes to space, 'di ba, yun yung Yes, that's what sir. you're saying na ano, oo. Tama, sir. So yung lab niyo is ano ba yun, yung parang vacuum sealed or something na ano, yung nakikita ko lang sa mga, science, movies na ano, yung, Hmm. saan yung may sikreto ba yun kung saan yung laboratory sa Diliman? Hindi hindi naman sir sikreto, sir. Actually, yung laboratory, sir, sa sa UP Diliman, sir, is nasa ano lang, nasa Triple E, ah, Electrical and Electronics Engineering Institute, sir, ng UP Diliman. Tapos may building dun, sir, yung tawag is Ulysses. It's a university laboratory, sir, na naka-focus for small satellite Hmm, development, sir. So, dalawa yung building na yun, sir, Ulysses 1 tsaka yung Ulysses 2. Sa mhm, Ulysses 2 kami, sir, naka-house. Tapos, mhm, yung main na laboratory namin, sir, kapag nag-assemble kami ng satellite, sa loob ng clean booth, sir. So, yun, yung clean booth, sir, is my, parang, it's a special booth, sir, na dust freezer, na mhm, control yung humidity and mhm, stuff like that, sir. mhm. So, Sa hindi naman siya, sir, sikreto, sir, kasi we have ano naman, nung pre-pandemic, sir, may mga hmm, visits na nangyayari, sir, doon. So, mhm. we explain what we're doing, sir. Pero Oh, nga, last time, sir, okay. mga kids, ganun. Mhm. Oh, ranging from kids, sir, to ano, uh, personnels na nakafocus sa research industry tsaka sa military, Oh, mga military personnels din minsan. wow. Ang ganda nun 'no, yung parang study tour or something na ano, yung parang ginagawa sa Cape Canaveral, sa NASA, yung mga gano'n. Saan mismo Hmm. sa campus ng Diliman ang ano, yung mga buildings na 'yan? Hindi 'yan dun sa may engineering kasi wala ng space dun, eh. Sa may ano, sir, sa may Triple E, Electrical Electronics Engineering Institute, sir. So, may separate na parang compound or building itong si ano, sir, Electrical and Electronics Engineering Institute, sir, sa may yung street, sa may Velasquez Street yun, sir. So, nakasama pa Hmm, rin dun, sir. Tapos merong annex, sir, na Ulysses na laboratory, sir. So, kung pupunta hmm, kayo doon sa Triple E sa may Triple E, sir, mhm. nandun lang naman siya, sir. Sa may CP Garcia ba yun? Yung parang yung kalsada na Ah, papuntang Katipunan, parang gano'n, hindi? yes, sir. So, from Okay. CP Garcia, sir, papasok kayo dito sa may P. Velasquez Street, sir. So, sa tabi lang Hmm, ng engineering na library, sir, hmm. andun na yung ano, yung triple E na building. Tapos nandun na din yung Ulysses Laboratory, sir. Yung Ulysses pala. Hmm. Kasi, Annex. kasi ako, I left the Philippines 2008, 13 years ago. So, hindi ko na maano. Ang alam ko, yung may UP Ayala Innovation something dyan sa UP. Yung ba yun? Mm. Parang, Mukhang mukhang hindi doon, sir, sa may Innovation Hub ng UP, sir. Dito, sir, malapit sa may ah, parang College of Science na compound, sir. Malapit diyan, sir. Oo. oo, Kasi ay, yung mm. mm, yun. Kasi ano, Renzo? Ah, Yung, kasi yung ano, sir, yung 'di ba yung engineering kasi, sir, ng UP, sir, is may yung parang almost every field ng engineering sa UP, sir, is may kanya-kanya ng mga building, sir. So merong building si yes, okay. sir. May building si civil engineering, sir. Tapos si materials engineering, sir. Hmm. Tapos mayroon ding building si electrical and electronics engineering. Ayun. So may building din si chemical engineering, sir. So may iba't ibang buildings na sila, sir. Oh. Ano na Mm. nangyari dun sa yung original engineering building, yung malapit sa chapel? Wala na Yes, sir. yun? Yung dun sa Melchor, sir, meron pa naman din dun, sir. O yung Melchor I'm Hall, not oo. Yes, sir. I'm not just sure, sir, kung ano yung anong engineering body yung nag-ha-handle nun. But I think, sir, Hmm. may mga undergraduate classes doon na hino-hold Ah, pa rin dun, sir. Oo. okay. Kasi sa likod nun parang meron sundial, eh, 'di ba? Yung parang Ah, sundial ba yun? Yung yes, sir. nagte-tell ng oras na ano. Memorable sa akin tsaka yung asawa ko kasi 'pag nagde-date kami wala kaming pera, eh. So, naglalakad lang kami sa UP, upo-upo. So, Mm. nakaupo kami dun sa may sundial na yun, eh. Yes, sir. Oo. May andun pa din, sir, yung Sunday. Ano pa rin yun.
Tsaka Yes, sir. nasa UP pa rin yung mga nagtitinda ng banana Q, yung ano 'to, yung ano 'to, yung lumpia. Meron pa ba Yes, o sir. bawal na? Bawal na ba yun? Meron pa rin, sir. Lalo nung pre-pandemic, sir. Hmm, Andun, sir, may mga stall nga, sir, ng mga ano, bentahan ng pancit canton, oo. Tsaka yung ano, mga yung fishball. fishball. Yun, Oo. oo. Yes, sir. Sayang So kapag ano yun? Ano? si kapag may free time nga kami, sir, umiikot kami dun sa Oval, sir, tapos Hmm, kumakain, parang ano lang, sir, bonding. Kasi tipid mm. naman, wala namang gagastusin. Oo Magkano nga, lang yung eh. fishball. Tsaka sayang na lang nasunog yung shopping center ano, ano ba, ni-rebuild ba nila or ano? Yeah, yes, sir. Yung shopping center ngayon, sir, is undergoing ng ano, sir, ng rebuilding, sir. Rebuilding Hmm, tawag diyan, sir. Actually, kung i-compare niyo, sir, sa dating shopping center, sir, although ano mm. pa lang siya ngayon, sir, parang structure pa lang tapos wala pa yung hindi pa siya siguro I'm not sure, mga 60% pa lang siguro siya natapos. Pero makita mo, sir, compared sa dati, sir, malaki siya, sir. Tapos may, uh, I don't know how many floors. It is sure ako, Ah, sir, at least may second floor yun. Mm. oh, wow. So lumaki Dati na siya, ano sir, lang yun, yung ano. isang mahabang ganun lang yun, eh. So, wow, Oh, yes, okey. sir, dati. Tapos parang sa ground floor lang ata dati, eh. Ground Tapos floor lang nandun dati na yun, lahat. oo. Nandun Mm. na lahat, barberya, yung nagsi-Xerox, lahat, yung Rodix, lahat ng ano, mga kainan. May Mm. ikot pa, yung jeep, may ikot pa ba, Renzo? Yes, sir. May ikot pa, sir. May talkie pa din, sir. Pero Yung ito lahat, Tokyo, sir, yung count ano to, sir, oh, pre-pandemic to lahat, sir. Kasi nung pandemic, syempre, nagsara lahat, wala sir. na, So, oo. oo. Magkano Walang na yung biyahe yung ikot? ikot, sir. Magkano na Ano ikot po yun? ngayon, noon? Magkano na nga ba yung ikot ng bayad class? Parang 8 ata yun. Eight Ganyan, sir, pesos yung na. bayad. Oo. Magkano ba dati, sir? Ako naalala ko, eh, 10 sentimo. Layo, layo na pala, sir, ng ano, ng presyo. Oo, 10 sentimo. Nung huli na ako nag-aaral ako ng masters ko sa UP, siguro mga ₱2 yata yun o 5 eh. Mm. But I'm Oo. sure you're enjoying your stay sa UP Diliman. Mm. Malapit ka lang sa campus. But you don't go to, hindi, pumapasok pa rin kayo kasi ongoing yung ano nyo. Hindi pwedeng work from home yung ginagawa nyo, di ba? Kailangan nasa laboratory yan. Yes, sir. Sa pagpasok naman, sir, during pandemic, sir, Mm. kapag yung tinatawag na ECQ dito, sir. So, pag enhanced Mm. community quarantine, sir, wala talaga nakakapasok sa UP, sir, um kahit sabihin mong gagawa ka ng satellite kasi may ano kasi, sir, parang sensitive yung timeline ng Mm. development ng satellite. So kailangan mo pa rin i-continue. Pero nung ECQ, sir, hindi talaga makapasok, sir. Kailangan namin i-adjust, sir, yung pagde-develop namin tsaka kung paano namin ide-develop yung satellite. Pero kapag ano naman, sir, GCQ tsaka MGCQ, kailangan lang namin ano, humingi ng permit, sir, from the Mm. director of the Triple E, sir, which is we are Mm. really thankful, sir, kasi napaka-supportive, sir, ng mga mentors, sir, tsaka napaka-supportive ng UP Triple E na ano, sir. Although yung buong UP community naman, sir, pero more so, sir, sa director ng Triple E, sir. Kasi kung humingi kami ng permit, sir, kasi alam niyang kailangan talaga namin since sensitive yung timeline, ina-approve niya, sir, yung permit namin as long as it's within the ano tawag dito, within the IATF na protocol, sir. Mhm. Mm. Mm. So pumapasok kami, sir. Tapos pag pumapasok kami, sir, sa 1 week, sir, dapat mga twice twice a day lang, gano'n. So kailangan naming i-schedule talaga kung ano yung gagawin. We have to be very efficient, sir, sa mga ginagawa naming task. Mhm. So although we have to be quick, pero dapat tama yung ginagawa namin. So we have to find the balance between that. So yung mga ano naman, sir, mga kailangan yung mga ibang 'pag hindi naman talagang puwedeng pumasok, sir, so we develop yung parang remote system, sir, lalo na Mhm. sa software part ni satellite. So, Mhm. ang ginawa namin, sir, is we devise a way na we can test the satellite. So, puwede kang mag-upload ng codes, mag-test ng mga codes, yung functionality ni satellite kahit nasa bahay kami, sir. So, yung mga ano lang Hmm. talaga, sir, mga siyempre yung mga kailangan talagang
to sir is yung pag-assemble ni satellite, mga ganun, mga Mhm. ibang test. Pero kung kaya namin sir gawan ng paraan na nasa bahay kami habang nagte-test kay satellite, ayun, ginawa namin ng paraan sir. Mhm. So, yung satellite, once na naka-attach na sa ISS, so imo-monitor nyo yan from either from the campus or from home. Siyempre, may paraan, may sistema na kayo. You can monitor kung ano. Ano ba ang magiging function nitong si Maya 2, si Maya 3, tsaka si Maya 4 once na naka-ano na siya sa ISS? Once deployment sir from the ISS sir, si Maya 3 and Maya 4 sir, may mga missions yan siya sir na Mhm. gagawin. So, Mhm. meron siyang dalawang, it's both satellites sir. Both satellites sir are equipped with cameras and Mhm. communications payload sir. So si Maya 3 sir is may dalawang RGB camera siya sir, tapos may Mhm. APRS na payload sir. So Mhm. tapos si Maya 4 sir, aside sa RGB camera sir, meron siyang itong tinatawag natin na near infrared na camera. So Mhm. both satellites sir are capable of taking images sa Earth sir. Mhm. Um, para it's a technology demonstration mission sir. So titingnan natin kung kaya ba ng mga commercial off the shelf na camera sir na tinatawag. Itong mga commercial off the shelf camera sir, ito yung mga commercial off the shelf components sir. Ito yung mga components na hindi pinapasadya. So ito yung mga Mhm. mabibili mo lang sir sa hardware. Example, magtatanong ka, may camera ba kayo diyan na ganito ganyan? O meron, Mhm. o ito. Ganun lang sir, parang over the counter lang na, or pwede mo lang siyang hanapin sa Amazon sir, mga ganun sir. So hindi siya yung Hmm. parang kailangan mong kausapin yung company na we need Mhm. this kind of camera na blah 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 ganyan. Hindi Mhm. sir. So test natin sir kung gagana ba siya sa space, Mhm. makakapagkuha ba siya ng pictures, tapos yung makukuha na ba niya ba na pictures is maganda ba? Is Hmm. it enough para sa mga other applications sir? Kasi itong main kasi sir na objective ng Maya 3 and Maya 4 satellite development, aside from the development sir of the first Philippine university built satellite sir that Hmm. designed locally sir, it is for capacity building sir. So Hmm. isa sa main purpose niya sir is to teach engineers and scientists sir, or researchers sir sa Pilipinas to build satellites sir. Hmm. So, Mhm. kasi sir, in general kasi sir, yung isang spacecraft sir, mapa-rover man yan sir, or isang GPS na malaking satellite, or yung mga, sabi natin, bus, kasing laki ng school bus na satellite, down to mga ganyan kalit sir na satellite, may mga ganyan kalit sir na satellite kasi. Mhm. Pare-pareho lang yan sir na may general na parts. So yung general na parts na yun sir, yun yung pag-aaralan kung paano gawin sir. So para Hmm. later on sir, makagawa tayo ng mas Yes, advanced na satellite na merong mga applications na talaga sir. Ayun. correct. Mhm. Mhm. Tama. So, baby steps nga, no? Talagang Mhm. unti-unti, no? To test it. This is not for Yes. spying. Hindi yan pang-spy na, no? Mhm. Iba yun, mas malaki yun, ano? So, it's more of Yes. data gathering and, as you were saying, capability building, no? Capacity building. And also, yung kayo, mga na on the ground, yung mga engineers, no? And you and the rest who will follow after you guys para ma-develop yung mas faster, bigger, yung mga satellites and ano. Although Mhm. siyempre hindi naman natin kayang New Zealand is trying to do that, no, yung sariling rocket, yung paano, at least I think Mhm. sinusubukan na yata nila. Pero sa Pilipinas, we have to rely on piggybacking with Mhm. either the America, Japan, or kung anong country na na para mai-launch itong mga satellites na ito, no? Yes sir. So, iba pa yung mga satellites na mga pang communications, 'di ba? Yung pang TV, pang internet, pang Mhm. kung ano-ano, Mhm. iba pa, no? I understand yung last natin, yung Maya 2 was decommissioned 2018 ba? Sometime around that time, no? At Mhm. Yung wala na siya. yung Maya 1 sir, yung Maya 1 is decommission nung last year sir, 2020 sir. Yung Maya 2020. 1, Maya 2019 nata sir, 2020 ganyan. Yung Maya So, 2 naman sir, ito yung mm, nag-orbit pa rin sir yung Maya 2
sa Mm. space, sir. Ito yung sasamahan ni Maya 3 and Maya 4, sir. So silang tatlong magkakapatid, sir. Sama-sama Ah, silang iikot sa space, sir. okay. Mm. When you say when you say decommission, anong ibig Mhm. sabihin nun, Renzo? Ano Yes, yun, sir. babagsak na siya or ano? Yes, sir. Ito yung, sir, pagbabagsak na, sir, yung satellite sa Earth, sir. Pero fret not sa mga listeners, hindi naman siya, sir, aabot sa ground, sir. Kasi Hmm. pagpasok niya pa lang, sir, sa atmosphere, sir, is masusunog na siya. So, Hmm. hindi naman siya, sir, makakadagdag, sir, sa space junk, sir, sa space. Hmm. Kasi sa atmosphere nga, sir, upon re-entry, sir, sa Earth is masusunog siya, sir. Also, sir, Hmm. if I may add lang siguro, sir, dun sa Hmm. piggyback na na Hmm. rocket na launching, sir. Hmm. Actually, it's very very common, sir, sa iba't ibang bansa. Kahit example, sir, yung US, sir, sabi Australia, kasi yung sa launcher may mga main payloads yung sir, yung SpaceX na Falcon 9, yung Dragon na cargo, sir. Yung main at na payloads niya ata, sir, is yung mga resupply ng mga pagkain, mga experimental modules sa ISS, sir. Maraming Hmm. nakipigibak na ride dun, sir, na mga bansa, eh. Kasama na dito Hmm. yung Australia, sir. I think, tapos, if I'm not mistaken, sir, may country sa South America din, sir, Hmm. na kasama ni Maya 3 and Maya 4 na nakipigibak sa SpaceX Falcon 9 na rocket launch. Ayun. Mhm. Hmm. Parang ano siya, parang cargo ship or something na marami silang Yes, sir. iba-iba tapos iba-ibang pupuntahan 'no ng ano. Tama, Ah, sir. siguro when the borders are open, some of you guys will or use as project manager will be going to like the States, for example, for further research and exposure. I suppose when the border is open, no? Mm. And also mahaba pa yung inyong yung inyong gagawin kasi Maya 4 pa lang, eh, meron pa ano yung sunod Maya 5 tapos si Maya 5. Yes, sir. Maya Mela? 5 and Maya 6, sir. Si Maya 5 and Maya 6, sir, is currently being developed, sir, by the batch 2 of Step Up Scholars, sir. So, kami Hmm. yung batch 1 na Step Up Scholars, tapos Mhm. meron na yung second batch ng mga Step Up Scholars, ginagawa yung Maya 5 and 6. So, similar, sir, Hmm. na nano satellite class, sir. Pero meron ding isa pang satellite, sir, na ginagawa si Stamina for Space. Ito yung MULA na satellite, sir, or Multispectral Unit for Land Assessment Satellite. Mhm. Ito, sir, this is a 130 kilogram na satellite. So ito yung Oh, wow, pinakamalaking malaki. satellite na, sir. Mhm. Pinakamalaking satellite na ginagawa ngayon ng mga Filipino engineers, sir. So Diyan sa expected, UP. sir. Yes, sir. Diyan sa UP Yes, sir. ginagawa. Ng Hmm. mga researchers ng sir, ng Stamina for Space, sir. So it's an Mhm. Earth observation satellite, sir. Tapos yung target launch nito, sir, is by 2023. 2023. Yan ay data gathering na talaga, yung mapping, parang gano'n gagawin. Yes, sir. Ang Mhm. main na nito, sir, payload niya, sir, is meron siyang automatic identification system, sir, at Mhm. saka ADS-B, sir. So pwede 'tong gamitin, sir, sa pag-track ng mga ship and mga aircraft Hmm. sa Mhm. tracking and detection, sir. Also, sir, sorry, meron din siya mga camera, sir, na pwedeng gamitin for environmental application, sir. So sa Mhm. agricultural assessment, mga gano'n, sir. Mhm. 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 Climate change, yung mga gano'n ano, Yes, sir. yung waves yung monitoring the waves and kung iba pang mga aspects. Paano na yung 'di ba meron pa bang NAMRIA, yung National something NAMRIA, yung parang, it's a government agency that takes care of yung mga mapping and pero hindi yata aerial ba sila? I don't know kung meron pa ba yun? Mm. Are you aware of NAMRIA, yung agency? Ah, Sorry, sir, but I'm not aware, sir, of Mhm. the NAMRIA, sir. Although, sir, Mhm. yung mga naman, sir, yung mga data, sir, na nakukuha ni Diwata, yung mga nakuha ni Diwata 1, sir, tapos yung mga Mhm. data na kinukuha ni Diwata 2, sir, this is available for to the public, sir. So, at saka yung mga agencies, sir, na kailangan yung mga data na to, sir, yung mga images na nakukuha ng mga satellites na to, sir, binibigay naman, sir, ng ASTI, sir, kasi
nagtatrack tsaka nagmo-monitor kay Diwata 2, sir, is yung DOST ASTI, sir. So, yung siguro, sir, yung isa nga sa pinakamaganda siguro na naging application ni Diwata 2, sa napahanga ako, sir, is yung nagka-landslide somewhere in Visayas, I think, sir. Hindi lang ako sure sa place, pero nagka-landslide nun, sir. Tapos, ginamit yung data na nakuha nung Diwata, sir, para malaman, sir, kung saan yung mga natabunan ng mga bahay, sir. So, yung ginagawa kasi, sir, pag walang help ng mga satellite images, sir, is parang mano-mano nating manual na hinahanap natin saan yung mga bahay. Pero sa paggamit ng satellite image, sir, nalaman agad, sir. So dito may mga bahay dito na natabunan. So mabilis yung naging response, sir, sa sa emergency na yun. Yun yung mga one of those applications ng project, ano? Yes, sir. Renzo, sino nagbibigay ng mga pangalan? Well, of course, yung MULA, because acronym yun ng ano to? Ano yung MULA? Multispectral Unit for Land Assessment, sir. Okay. Pero itong Maya, acronym ba yan o yung talagang Maya yan, yung ibon? Yes, sir. Itong Maya, sir, ito talaga, sir, yung ibon, sir, na Maya, sir, yung kulay red na Maya, sir. Hindi to, sir, yung baka meron kasi, sir, parang misconception na yung Maya na sinasabi yung nakikita natin na parang yung sparrow na nakikita natin na kulay brown I think na kulay brown, sir. Hindi, sir. Ito yung Maya na pula, sir, na sinasabi, sir. Tapos nagmula to yung pangalan, sir, sa Maya 1, sir. They decided kung ano yung pangalan nung satellite na yun, na Maya 1. Kasi, sir, based sa yung tawag kasi sa mga satellite na ganito, sir, is birds na satellite, lalo pag gumagamit ng amateur radio na frequency, sir. So, bird satellite. So, from the bird satellite, sir, tapos, since yung size niya, sir, it's a 10 cubic centimeter, so it's very small, sir. That's why it's called nano satellite. So they thought of a name na that matches bird. It's a bird and it's small, so that's why it's Maya, sir, na satellite. So from then, so yung mga nano satellite class natin na satellite, sir, Maya na yung tawag. So may Maya 1, Maya 2, 3, 4 hanggang 5 and 6. Tsaka ano yan, So, small but terrible. Parang mga Pinoy yan small but terrible. Yung mga Maya. Yes, sir. Renzo, I'm so proud of your achievements. Napakabata at wag na natin tanungin ang love life ni Renzo kasi wala siyang love life dahil meron siyang project na inahawakan. Walang oras sa love life, sir. Walang oras sa love life. Saka na yun because what he's doing is really something that the future will be good for the future of the Philippines, no? Na yung application yan, tsaka yan, imagine yung mga second batch, they will be learning from sa inyo and you'll be the big brothers, big sisters of this second batch. 8 din ba sila? Are they also 8 yung batch na yon, yung second batch? Yes, sir. Follow din sila, sir, na second batch of scholars, sir. And we try our best, sir, na matulungan sila, sir. So since kami yung pioneering batch, sir, so kami yung nagsimula ng mga bagay-bagay, at least ito sa second batch, sir, from the lessons, sir, that we learn, na-acquire naman namin, sir, sa lessons learned from the previous engineers, sir. Kasi yung mga mentors namin din, sir, yung iba is sila yung gumawa ng Diwata 1, Diwata 2, sila din yung gumawa ng Maya 1. So mga lessons na natutunan nila, sir, is we acquired it. So tinuruan nila kami. Tapos yung mga lessons naman, sir, natutunan namin, yung mga na-experience namin, sir, ito naman, sir, is papasa namin ngayon, sir, sa batch 2, sir. Also, sir, hindi din sa batch 2, sir. Kaya nga, maganda, sir, na in-invite nyo din ako, sir. Kasi at least sa general public, sir, is makapag-share din ako, sir, ng mga natutunan ko, kung ano man yung konting alam ko, sir, sa satellite development. At least ma-share ko din, sir, sa mga sa general public, sir. And I hope, sir, na meron man kahit isa lang, sir, no, may ma-inspire ako, sir, na pumasok sa local space science and technology na sa Pilipinas, sir. Sobrang saya ko na, sir, kasi it's an additional arsenal, sir, sa ating space program, sir. How do a listener or a viewer ngayon nanonood, na-inspire, how do they get in touch with your organization, with the agency? Is there a website that they can go and Renzo? Yes, sir. The Stamina Course Space, sir, is
available in almost every social media na website, sir. So merong Facebook page, Instagram, and Twitter sa Stamina for Space. So they can just search, sir, na Stamina for Space. So yung 4 dun is number 4. Tapos also they can check the website, sir, na staminaforspace.upd.edu.ph, sir. Tapos kung interested sila, they want to have maybe they have questions, they can chat, they can send a message through Facebook, or they can uh, send an email, sir, sa info@staminaforspace.upd.edu.ph, sir. So napaka-active naman, sir, ng info team ng Stamina for Space, which is I'm very thankful din, sir, kasi napaka-helpful. Kung may mga tanong din kami, sir, is sinasagot din nila agad. So, yung pong mga kaibigan, yung pinaka madaling tandaan, yung stamina, no? STAMINA 4, number 4, space, no? Pag inano nyo yun sa social media, lalabas na agad kasi tinry ko yan, no? Pero ang website is staminaforspace.upd.edu.ph, no? Sa under din pa rin siya sa UP Diliman. At pag nag-email kayo kay Renzo, magitin nyo, sabihin nyo, uy, napanood ko siya sa PSTV5 online. Kaya, para ma-promote naman kayo. So, Renzo, I'm sure your batchmates, the university, Ateneo de Zamboanga University, and the whole Ateneo community is very proud of what you have achieved. Yung apat kayo, so saan eskwelahan yun? So ikaw is from Ateneo de Zamboanga. Ano pa ibang mga schools nung kasama mong 7? Yes, sir. Merong, sir, ako, sir, sa Ateneo de Zamboanga University, sir. Yung tatlo kami, sir, nag-aral dito sa Mindanao, sir. Although dalawa kami from Mindanao, sir. Yung isa naman, sir, is nag-aral sa Cotabato, sir. Tapos yung isa is sa Davao naman nag-aral, sir. You know the school? Do you know the school sa Cotabato tsaka sa Davao? Wait. I can't remember right now, sir, kung ano yung school sa Cotabato, sir. Okay. But I know, sir, yung some of the schools, other schools, sir, is yung isang kasama ko po is sa De La Salle, Batangas, sir. Tapos yung isa is sa FEU, Far Eastern University, sir. Yung isa naman, sir, is sa UP, sa University of the Philippines, Diliman, sir. Tapos merong akong isa sa Bicol State College, sir. Bicol State College of Applied Science and Technology, sir. Tapos, ayun. Meron din pa pala, sir. Munti ko na makalimutan. May classmate din ako nag-aral sa Cagayan de Oro, sir. I just forgot the name of their school, sir. Yung apat na nag-aral pala, sir, sa Mindanao, sir. So, pero yung native kayo. Yes, sir. Pero yung native sa Mindanao, sir, is 3 kami, sir. Tapos, isa sa Visayas. So, tapos tatlo naman, sir, sa Luzon. So, I'm just very happy, sir, kasi napaka-diverse nung grupo namin, sir. We come from different backgrounds, sir. And then, merong, tawag dito? Hati din, sir. 4 na lalaki, 4 din na babae. So, napansin ko nga na ano. It's very diverse, sir. Pero tinanong ko naman, sir, sinadya ba? Di naman daw sinadya. Di naman daw po yung sadya. Sadyang kaming 8 po yung nakapasa. So, it's a coincidence daw. Coincidence, sabi po nila sa amin. And so the website to go, kung interesado po kayo for more information, in Stamina for Space, tama, no? Stamina for Space. Yes, sir. upd.edu.ph. Ipopost ko rin yung mga information na yan to get in touch with Renzo. Renz, when was the last time you went home to Zamboanga? Last time I went home, sir, is last 2019 pa, sir. December 2019, sir. Tapos umuwi ako ng first week of January 2020, sir. So since then, sir, di na ako nakauwi kasi nga yung pandemic, sir. Kasi papagod kasi, sir. Oo nga eh. But you keep in touch with your parents, no? Your family. Yes, sir. I always talk with my parents, sir. Tapos nag-video call kami ganyan. So minsan lang, sir, nagiging emotional yung nanay ko. Kasi nga
syempre daw magto 2 years na ako niyang hindi nakikita. I mean, That's nakikita right. pero sa Oo. ano lang, Messenger lang sir, hindi Mm. naman yung nakakasama talaga at gano'n. So, Are nakakatuwa lang you sir. the youngest or ilan kayo? Pang-ilan ka sa magkakapatid? Yes sir, 4 kami sir na magkakapatid. I'm the Hmm. second eldest sir. Okay, The second eldest eldest. yung eldest sa'min sir is yung sister ko tapos ako na sunod. Ayun, Mhm. And, middle child. offline kanina nag-uusap kami ni Renzo and, we found out that, yung kanyang is it your father or your mother may mga family relations sa Kawit sa Zamboanga. Is it your dad's family or is your mom? Yeah, sa mother side ko po. So yung brother Mother's niya side. po is yung brother niya po is may mga in-laws sa Mhm. Kawit sir. Kasi Mm. yun din kasi ang ancestral place ng aking tatay, no, Kawit sa Zamboanga. And so incidentally na kasi ako I may not look like kasi may Chinese blood din kami kasi yung lolo ko ay ang tatay ng tatay ko is a Spanish Chinese mestizo, no? At ang sabi ng mga tiyuhin ko sa father side, we din daw apelyido namin, W-E-E, sabi niya. So sabi ko Mm. kay Renzo, baka magkamag-anak din tayo. Mm. Baka sir. But I'm so happy and proud of what you have been achieved and I'm sure that you will achieve more and all the best sa iyo Enzo. Renzo, message sa ating mga viewers and listeners dun sa mga nag-aspire, yung mga alam mo Renz, meron akong nabasa parang science fiction something. Hindi ko nabasa lahat Mm. yung parang first headline na yata o pelikula ba 'yon? Parang 'di ba yung buwan, 'di ba malayo ang buwan sa atin. Dito sa Mm. storya, sa kwento, yung palapit ang buwan ng Earth. Yung parang it Mm. gonna devour the parang gano'n ang eksena, no? Mm. So, every Mm. time makita ko yung buwan ay naiisip ko 'yun. But the moon has always been there ages, eons, centuries and eons, and a lot of inspiration is it generates. But I'd like to hear your message of yung encouragement sa mga lalo na sa mga bata na mahilig na sa science no yung Mm. mga graduate ngayon ng high school kung ano yung kukunin nila sa universidad o kanilang iba masters. The floor is with you, Renzo. Yes sir. Yung masasabi ko siguro sir sa mga aspiring na mga kids or young adults din sir gaya ko sir na nagdadalawang isip pa, kailangan pa ng push konting nudge sir. Masabi ko lang sir kahit sino ka man sir, kahit ano man ginagawa mo sa buhay, um, you can do something sir related sa space science and technology sir because this field sir is really very multidisciplinary sir. So kahit you are tawag ito, if you excel in arts or you excel in math or you excel in language, linguistics or literature sir, pwede ka talaga sir, pwede kang mag-contribute ng something. So do not be doubtful of yourself kasi kahit anong kaya mong gawin, malaki talaga yung ma-contribute mo sa sa lalo na sa local space industry natin sir. Kasi for example sir, sa if you are into literature sir and you write stories, journals or you can write stories to inspire people sir to pursue tawag dito, to pursue this space science and technology field sir. Kasi Mhm. truth, truth be told sir, it's one of the reasons why most of the childhood dreams, most of the dream of the children sir is to pursue something in space sir kasi it's the influencer of the stories that we hear, the movies that we watch sir. So sa arts din sir malaki din talaga yung tulong nito sir. Tapos kapag if you exam naman sir sa mathematics, sa engineering Mhm. sir and sa physics sir, um you can build mismo the satellite gano'n or any spacecraft Mhm. that you want, ano pang project na ma so kahit sino ka man, kahit ano pang ginagawa mo,
meron ka talaga ma-contribute. So take that step because we need that step, sir. And in relation to this, I think it's high time that we, the Filipinos, sir, push and have a very parang support let's highly support, sir, our local space industry, sir, our local space ecosystem, sir, our local space science and technology, sir. Kasi um it's time to stop to play catch up, sir. It's time for us to be the pioneers. Kasi we can, sir. The brains is there. I've worked with people. I've seen people that sir, I'm just an average guy, and yet I was able to build two satellites, sir. What more yung mga 180 na IQ, sir? And mayroon tayong mga genius talaga, sir, at matatalino dito. So we have the brains for it, sir. We just need the support to push our local space ecosystem, sir. Yun. Mm-mm. Thank you for that, Renzo. Engineer Renzo Uy, ang ating panauhin dito sa Netkapihan, Talakayan at Chikahan. I like the way you crafted your message, no? It's time for us. We should stop catching up. It's time for us to lead, no? Dahil kaya natin, no? Kaya natin itong Yes, sir. ano. Kasi kahit yung resiliency ng Pilipino, kahit anong ibato mo sa atin, we will always stand up. We will fall, but Yes, we'll sir. always stand up. And we always have that, that determination and those knowledge to pursue our dreams like what Renzo has done. Maraming salamat sa iyo, Renzo, and mabuhay ka at ang iyong team. At Thank you so much, sir. good luck with all your endeavors, and then keep in touch with you. I know your email, and then sa social media and everything. And also, if you need some support or help or whatever, or you need a shoulder to talk to, and nandito lang yung Kuya Rene at always willing to, not because we are from Zamboanga, we are Compoblanos, but we are Filipinos. We are all together dito. Maraming salamat sa iyo, Renzo. And all Thank you the so best. much po, sir, for inviting me. Okay. Mga Sa kaibigan, ulitin, sir. ulitin natin yan. And we bring in more. Siguro, mag-invite tayo dito ng mga yung kagraduate ng high school, diyan sa Pilipinas, yung mga ganun, no? Yung mga young Yes, sir. scientists. We'll do that, definitely. Kasi ako, bilang a teacher, yan ang aking hangarin, no? Online at kahit paano makapagbigay ng information and magtuturo. So maraming salamat po mga kabarangay at pinayagan nyo kami ni Renzo pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Panahon ng pandemya, pero kaya pa rin po natin, kayang-kaya natin sugpuin ang pandemya. Ako po yung Kuya Rene, dito po sa ating programa sa PSTV5 Online. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless.